So, what's up guys? Nandito tayo ngayon para mag-re-unboxing, although nabuksan, nagamit na natin. Pero tingnan lang natin what's in the box kapag binuksan natin itong nakikita nating dalawa, no? Itong Osmo Action 4 DJI at yung isa ay yung DJI Neo 2. So, ito naman ay drone. Yan, itong Osmo Action 4 na subukan na natin to sa Kasiguran Aurora. Itong DJI Neo to, so kakarating lang noong July 2 or July 1, isang araw lang. And ngayon lang natin siya napapractice at natetesting. And itatry natin siyang dalhin at gamitin sa Bicol. So, let's start. Tingnan natin ano ba yung mga laman nito. Although, inalis ko na yung mga laman, meron na kasi akong binili na lalagyan. Pero kapag na-receive nyo itong adventure combo, halimbawa ni Osmo Action 4 at yung Fly More combo, ayan, yung isa itong Fly More combo. So tingnan natin ano ba yung mga ina-expect nating laman ng mga ito. So ito guys, umpisahan muna siguro natin sa pinaka basic. So mamaya na itong ating DJI Neo 2. So umpisahan muna natin sa Osmo Action 4 kung ano yung mga laman ng Osmo Action 4. So pag inopen ko to, of course wala nang laman, pero ipapakita ko rin yung binili nating lalagyanan. Ayan, at kung paano natin siya inayos. Medyo bulky lang siya siguro kung solo ka. Ayan, mag-isa ka lang magmumotor at gagamitin, lalagyan nito. Napakaganda, napakatibay nito kasi konting gamit lang naman at kasyang-kasya siya sa top box. Pero kung meron kang OBR, halimbawa katulad ko, may kasama, syempre dalawang gamit ang ilalagay namin. Medyo bulky yung lalagyan, so pinag-iisipan kong ilagay siya dito sa mas maliit na lalagyan. Mamaya pakita natin. So let's start muna sa DJI Osmo Action 4. Okay. Pag in-open natin, ito yung laman niya actually, yung mga accessories. Mga accessories, inalis ko na. At natira na lang dito ay yung itong extra lens niya. Ayan, pati itong parang washer na para hindi madulas kapag inilagay natin doon sa mismong kakabitan natin ng camera. So ito rin yung pan chin mount, medyo alanganin lang ako dito sa chin mount kasi 3M tape lang yung ginamit. Ayan, so may logo siya na Osmo. And next, yung ilan pa sa accessories nito normally ay of course meron tayong sticker, meron tayong quick start guide at yung safety guidelines na hindi naman natin normally binabasa kapag tayo ay nagkakaroon ng bagong gadgets dahil napapanood na natin sa YouTube ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa ating mga gadgets. And next natin, so itong pinakalalagyan niya, although wala nang laman, pero dito nakalagay din yung ito. Dito nakalagay yung camera at kasama na rin dito yung battery niya. So tingnan natin yung pinaka-itsura ng ating lalagyan. By the way, kasya din pala dito kasi kasama sa action pack yung tinatawag nating selfie stick niya. Yan, so nandito na lahat, isahan, kasyang-kasya siya dito. And siguro itong dalawa ililipat ko na ng lalagyan. So ito siya, no? DJI Osmo Action 4. Ito na nga guys, yung sinasabi kong lalagyan natin. By the way, pag na-receive nyo tong Action 4 camera na to, adventure combo, kahit ano pang combo yung binili ninyo, dahil marami yan, wala siyang kasamang memory card, kaya bumili ako nito sa memo.ph. Ayan, ito yung ginamit ko is 128 GB lang or gigabytes lang dahil medyo may kamahalan na pala ang mga SD card ngayon, although hindi naman ako masyadong gagamit nito. So pagka kuha, diretso delete na rin tayo para makapag-save tayo ng mga memory pagka-upload natin sa YouTube at sa channel natin. Okay? So balik tayo dito sa ating camera.
Ayan. So, ito yung bag na na-avail natin for about less than 600. Siguro kung gusto ninyo, pwede kong ilagay yung link sa comment or mismo dito sa video natin. So, pag open natin, ito po ang makikita natin. Ayan. So, kung titingnan is napaka-organized niya dito. Medyo bulky lang. Dahil nga sakto, may mga space ang bawat lagayan. So ito pala dapat ay dito siya nakapwesto. Ito. Ayan. And then this one sa loob na lang. Hindi ko alam kung paano natin ilalagay. Ito is for emergency lang naman. Balik ko na lang siguro sa box. And ito ay dito daw yung nakalagay. Ayan. So ito yung pinaka-itsura niya. Kung titignan natin, ito, nandito yung mga pampihit. Nandito yung camera natin, kasyang-kasya, kahit yung pinaka case niya, kasya pa rin. Ito siya. And ito nga yung kasama ng sinasabi kong battery pack. So yung isang battery ay nasa loob. Pag inopen mo, makikita mo. So parehong green. So which means puno sila pareho. By the way, ang camera based experience ko ng nagkasiguran Aurora ay umaabot siguro yung isang battery niya mga 2 to 3 hours ng video kung madalas mo siyang ginagamit. Ayun. Pero kung hindi naman masyado, siguro buong rides mo, isang battery is kaya na. Yung iba naman ginagawa ay naka-charge habang naka-off siya, then kapag i-on nila, naka-charge pa rin doon sa pinaka-chin mount nila. Pero nung ginamit natin, wala pa tayong chin mount nun. Ang pinaka-ginamit ko kaya medyo mababa yung view ay chest mount. And also, kasama din dito ay itong ating selfie stick. Napakahaba nito, guys. Bihira ko siya magamit dahil yung gamit natin ay sa PNW na ito pinaglalagyan ng phone natin dahil parang mas madaling ilabas ito at cellphone ang ginagamit ko kapag nagsa-selfie tayo. At meron pa dito actually dalawa. Itong lalagyan na to is para doon sa chin mount at yung ikino-connect dito. Ayan, para mailagay natin yung pinaka-camera. So, hindi ko na nakuha na sa chin mount ng ating helmet. So, dalawa yung helmet natin. So, alinman doon ay naka-ready na siya. Isasalpak na lang itong camera. And also, maganda dito sa lalagyan na to, nandito. So, by the way, meron tayong ginagamit na mic pa. Pero planning kong bumili ng DJI mic kanina sana. Ang bilis maubos sa Shopee. Kahit sa TikTok. So, ito, ang gamit natin is Racing Boy. Medyo hindi ko alam, distorted yung sound kaya kailangan ko mag-improve ng iba pang mic para mas clear at malinaw na naririnig tayo. So, ito, mga lalagyanan, mga pamunas, and of course, hindi pala pwede mawala itong cable natin. Napaka-importante para mag-transfer ng files. Ayan, balik natin. So, ayun lang naman ang laman ng ating DJI Osmo Action 4 Adventure Combo Pack. So, ang price nito depende siguro kung naka-sale, pero ito ay binigay lang sa atin OBR nung birthday natin, no? So, thank you na nagkaroon tayo first time and hindi ko in-expect, wala tayong idea kung paano gamitin ito. At ayun, napaka-basic. So, nandito rin yung laman niya, lahat nandito nakasulat kung makikita ninyo. So, konting kakapain nyo lang siya sa umpisa, lalo na kung hindi tayo marunong. By the way, bakit bala Action 4 Cam ang kinuha natin? Maliban sa mas mahal si Action 5, pati si Action 6, malaki ng difference ng price nila. Kung titingnan natin is, pagdating daw sa shot, based dun sa mga kasamahan natin, maganda raw ang shot pa rin ni Action 4. Dahil yung Action 5, ang in-improve lang is yung night cam niya, and yung Action 6, ganon yung night camera nila. So bihira naman tayo mag-open ng camera kapag medyo madilim na. Kung i-open natin, okay naman siya, maganda pa rin naman at malinaw ang nakikita sa daan. Wag lang siguro walang street light.
Pero pagdating dito is ayos tong Action 4. Kung nag-i-start or beginner tayo katulad ko, Action 4 lang. Yung video naman natin hindi para humakot ng mga followers. So swerte na lang, bonus na lang yon. So ang goal natin ay ma-share yung mga knowledge natin at yung experience natin. And pinaka-importante ay yung memories. So ito po yan. So next, proceed naman tayo sa DJI Neo 2. So ibalik ko lang muna ito sa box niya para hindi mawala. So itong box ay hindi natin itinatapon. So tayo yung isa sa mga holder ng box, kaya lahat ng mga nare-receive natin ng mga package, lalo sa mga accessories, hindi ko alam, hindi ko tinatapon kasi pag ibinabalik ko or in case na halimbawa gusto ninyong ibenta at gusto ninyong mag-upgrade, pwede natin itong ilagay ulit, ibalik sa box at mas malaki yung chance na maraming bibili at madaling bilhin kapag may box pa tayo. Okay, so ito po yun. Sobra sa isang dangkal ko yung lalagyan, kaya medyo bulky. So kung sakali, ito yung pwede nating gamitin. Yan, dito ko siya nilagay nung una nung nagkasiguran tayo dahil wala pa tayong box. And also bumili rin pala ako ng case. Yan, para in case na pang ayan, harabas lang yung hindi kasya masyado sa mga gamit natin, pwede ito. Yan, case para maprotektahan yung ating camera. So naka-ready lang siya lagi. Siguro sa Bicol ito yung dadalhin ko instead na ito. So ito ay for ano lang, safe keeping lang. Pag nasa bahay is gusto natin i-arrange siya maayos, dito natin siya ilagay. Okay? So next tayo, okay na tayo kay DJI Action 4. Proceed naman tayo kay DJI Neo 2. So ito naman kay DJI Neo 2, puntahan natin yung pinaka-box niya. At of course, pag in-open natin to, expect nyo wala ring laman dahil inilagay ko na rin ulit siya doon sa lalagyan. So pinapakita ko lang pinaka-box niya para makita natin, no, experience natin lahat kung ano ba yung na-expect natin. Although nakalagay na dito, so what's in the box? So nakalagay daw is the aircraft itself, the flight battery times 3. Lagi kong pinipili yung may extra battery, the digital transceiver, the propeller guard. So napaka-importante ito, yung guard, dahil kahit tumama or bumagsak, hindi siya basa-basa masisira. And in-avail din natin yung mayroong remote controller. Ayan. So kasama natin sa Fly More combo. So nandito rin yung charging hub pang 3 battery at hindi pwedeng mawala yung USB-C cable or Type-C to Type-C cable. Itong spare propellers na in case lang kailanganin. So sana naman hindi natin ito magamit dahil pag ganun ay may hindi magandang nangyari sa ating drone. And also yung screwdriver na napakaliit. Then meron din tayong manuals na hindi na natin binasa, mas pinapanood na lang natin sa YouTube. Although, kung may time kayo, pwede nyo siyang basahin, kaso medyo makapal. So, try natin ano bang itsura pag binuksan. So, bago ako nag-start, in-scan ko muna yung gamit yung smartphone. Itong QR code na to. In-install yung DJI Fly app. Then, pinanood yung watch video or yung video tutorials, then basahin daw yung user manual. Syempre medyo maraming dapat salang-alang dito isipin kapag tayo ay nagpapalipad ng drone. Marami siyang iba't ibang mga controls, iba't ibang mga binibigay sa ating specifications, and also yung ano bang tawag natin dito, yung mga drone, yan, meron yung circle around, meron yung selfie shot, yun ang binibigay. So napakarami niyang command kung tawagin. So kailangan basahin natin yung manual, or kung hindi naman, pwede tayong magpatulong sa mas nakakaalam ng drone. So sa pag-open natin nito, actually dito dapat nakalagay yung drone.
Yan, dito siya sa pinakababa nakapwesto. So sabi ko nga, wala siyang laman ngayon dahil nasa isang lalagyan para pakita natin mas safe at mas maganda kung tayo ay may lalagyan na. Then dito sa part na to, dito rin lahat ng mga accessories niya nakalagay. I think wala na rin itong laman dahil pinagkasya ko na lahat doon. So ayan, nandito yung joystick o yung controller at nandito yung charger ng battery niya. So close na muna natin. Unboxing na walang laman ang box natin. Pinakita ko lang kung ano yung experience pag na-open natin siya. So ayan. At ito na nga, sasabi kong pinaglalagyan natin, mukha tayong attorney kapag tayo ay may dala nito. Okay, maganda yung bag na nabili natin dahil may strap siya, para maganda pa to sa bag ko. So maganda yung strap niya. Ang price nito is nasa 800 to 900. So binili natin to para ma-safety yung ating drone dahil hindi naman ganun-ganun lang ang presyo ng drone. So check natin ano yung laman ng ating bag. Ayan. So ito, napakalinis at napakaayos. Nandito na siya lahat-lahat kung titignan natin. So nandito yung drone, nandito yung controller. Sa ibang bag nakita ko kasi ito yung drone natin. And sa ibang bag nakita ko kasya dito yung charger, pero dito ay yung dalawang battery lang yata, hindi kasama yung charger. And also inilagay ko na rin dito yung ibang accessories. So ito nga yung sinasabi nating battery. Yung isang battery ay nakakabit sa kanya. Ito kaya kulang ng isa. And yan, yung charger ko isinama na rin natin dahil medyo mabilis malobat yung drone. Siguro mga 15 minutes lowbat na siya na tuloy-tuloy na ginagamit, which is di mo naman kakailanganin ng 15 or 10 minutes na video para sa drone. So kung 10 minutes or 15 minutes, so mga 45 minutes yan kung tatlong battery ang gagamitin natin. Yung controller medyo matagal malowbat. So ito yung dalawang extra propeller natin. And ito yung charger na isinama ko. Kasya siya by the way sa box natin ha, or sa bag. Ayan, ito hindi rin mawawala ang Type-C. So ito yung Type-C to Type-C cable natin pag transfer ng file. And nandito rin yung manual at nandito sa loob niya yung screwdriver na napakaliit. And of course meron din para sa mga nakagamit ng iPhone. Ito, ibang tawag natin dito, micro USB for iPhone. Hindi ko alam kung anong tawag dito dahil hindi tayo nag-iPhone, no? Fan tayo ng Android phones. So ayan siya, kung halimbawa naka-iPhone kayo, so i-connect natin dito. Ayan. And ito naman yung tinatawag natin guys na controller. So sa controller, ito yung itsura niya. And medyo magaspang ito dahil dito mo gagamitin. May speaker din siya. Okay. Then kung nagtataka kayo kung nasaan yung pinaka click ng controller nyo kasi wala dito, nandito po siya nakatago. Yan. Galing, no? Ito siya, huhugutin nyo. Then once na nahugot na, parang itutornilyo nyo lang siya dito. Mabilis lang siya gawin. Ayan. So ito na yung una nating controller. And also ito yung pangalawa. Yan, mukha na siyang controller. Meron na tayong joystick dito. So normally ang left sa paggamit ko, no, ang left ito yung up, down, tapos rotate left and rotate right. Ito naman yung pinaka paglipad natin. So pag klinik ko to, aabante siya, aatras, pupunta ng kaliwa, pupunta ng kanan. So ito po yun. Then nandito na yung controls. Ito yung home pag gusto nating i-return home. Nandito naman sa gitna meron tayong letter C. So slow mo ito, parang cinematic mode. Yung letter N, so normal. And then yung letter S, yung isa sa medyo risky siya gamitin, sports mode, dahil pag ginamit natin sobrang bilis ng drone. Konting abante mo lang, magre-respond talaga siya. Then the on and off button. So nandito rin yung pag-change ng picture.
Ayan. Tapos, ito hindi ko pa natatry kung para sa yung FN. Papanoorin pa natin. And nandito rin kung halimbawa gusto mong mag-pick ng video. Ito naman yung pag-adjust ng camera, taas or baba. At syempre, dito inilalagay yung phone. Parang ganito. Halimbawa, gamitin natin yung isang phone natin. Ito. So, para makonect siya, ilalagay natin dito yung phone natin. At ito na yung pinaka itsura niya. Yan. Then yung cable, may USB cable dito, isasalpak natin sa part na to. So tips ko lang para sa pag-open, mas magandang i-open muna sa controller bago nyo i-open yung pinaka mismong drone natin, dahil minsan hindi siya nagko-connect based from my experience. Kaya ito muna inuuna ko, kasi kapag inuna ko yung drone, pagdating dito yung controller is nakay cellphone na, wala dito sa mismong controller natin. Okay, then balik tayo ulit dito, ligpit muna natin. So ito pala yung cable niya guys. Ayan. So kung halimbawa sabi ko nga is naka Android kayo, ito yung gagamitin nyo. Pero kung ang gamit nyo ay iPhone, so tatanggalin nyo to, then ito ang ipapalit nyo para makakonect sa cellphone niyo. So friendly siya for Android user and Apple user. So ito, pagligpit ganito lang. Then balik ulit. Okay, basic. So i-shoot natin dito. Ayan. So ganun lang, parang tornilyo. Balik. And then ayan, clear na ulit siya. So pag nilagay natin dito, kasya na ulit siya sa kanyang case. Ayan, saktong-sakto. Tama ba? Baliktad pala. So next is, ito yung pinaka drone natin. Yan. So may guard na siya. So nagamit natin to kanina, pinalipad natin, and medyo marunong-runong na rin tayo mag-control, pero yung pag-take ng shot is medyo kabado pa tayo na baka kung saan mapunta yung drone natin. And konting tips lang pala sa pag-open ng camera. Yung iba is sinihila, hinahatak ito. So suggest ko is push ninyo ito, kikita ba? I-push ninyo ito, kaliwat kanan, taas at baba. Pagka-push nyo, tsaka nyo siya i-pull. Kumbaga parang squeeze nyo konti para mag-unlock siya. Then hilain ninyo. Dahil napaka-importante ng matakpan ito, dahil nandito yung ating pinaka-camera. So ayan po siya. Okay? Huwag kakalimutan itong lock. Sa pagbalik is push nyo lang ulit. Then isalpak ng maayos. Ayan. Pag may narinig kayong click sound, ito, click sound tulad nito, hirap bigla. Yan, medyo tricky nga ito. Yun, click sound is okay na siya. Also sa battery naman, ang pagtanggal medyo mahirap din, tricky. Ang una nyong gawin, ito, i-push niyo yung kaliwat kanan, then konting angat. Yan, konting angat, didiinan nyo ng konti. So masasayang kayo katagalan. Konting angat. Then pag nakaangat na siya, pwede na siyang matanggal. So here's your battery. Ito itsura niya. Ito. Sa pagbalik is half lang sa likod, then half lang din dito. So unahin nyo muna salpak ang pinakalikod. Pag ganyan nakababa siya, pwede na siyang ayan, mag-close. So pag open naman nito guys, isang click na mabilis, tapos mga 2 seconds na then bitaw. So ito siya, nag-open na siya. Pag may narinig na kayong sound na ganon is ready to use na siya. Kung nakikita nyo, isa na lang yung ilaw, ibig sabihin 25% or less than 25% na lang ang battery niya, kasi ang bawat ilaw niya indicates 25%. So kung dalawa ito, more than 50% yung battery. Pag tatlo, 75%. And then kung kumpleto ito, nasa 75 to 100% pa ang battery niya. So alalay lang, dahil kapag na-lowbat kayo or naubusan kayo ng battery, ayan, kusang babalik yung drone ninyo
or sa akin, hindi ko pa nagamit na maayos yung home, nangyayari kusa siyang bumabagsak or bumababa, which is yun yung kinakatakot ko na kailangan ko pang pag-aralan paano Textured environments. nagsalita kung paano palipad or magpa home. Sabi nila is kailangan daw i-update lang yung firm, yung anong tawag natin doon, yung update natin yung pinaka-application niya para magamit. So for now, pag off natin, ganun din, isang mabilis, then 2 seconds, and magko-close na siya. Ito nga po yun. So siguro i-charge ko na yung battery na tong isa para pag ginamit natin is kompleto ang battery. Ayan. Medyo matigas lang talaga. Konting diin, angat, and then ayun. Then balik na natin dito. So ayan, medyo tricky at matigas lang siya talaga. Ayan, kompleto na yung ating battery. And I guess yun lang naman guys. Wala naman na tayong papakita muna for now dahil pag-aaralan pa natin at testingin pa natin sa labas. We'll have a different video for that. At yun lang muna. More on unboxing tayo ng Action 4 and DJI Neo 2. So that's it muna guys, and we'll see you sa next vlog. Thank you.